Ramdam na sa lalawigan ng Cebu ang bagsik ng Bagyong Tino. At nagpapatuloy ngayon ang rescue operation sa mga natrap na residente. Yan ang ulat ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Mag-aalas 5 ng madaling araw, binayo ng malakas na hangin na may kasamang malakas na buhos na ulan ang lalawigan ng Cebu. Panandalian ding nawala ng kuryente ang maraming lugar sa lalawigan, kabilang na ang Kapitolyo. Kinaumagahan, agad nagpadala ng mga rescue team ang PDRRMO ng lalawigan ng Cebu sa mga apektadong LGU. First landfall in Camotes Island, then in Bourbon. Then it exited about 6 o'clock, as early as 6 o'clock in the morning. Nakuna ng video ng isang netizen ang pagtangay ng tubig baha sa mga sasakyan sa isang subdivision sa Barangay Bakayan ng Cebu City. Ayon kay Acting Vice Mayor Winston Pipito, nahirapan din sa pagresponde ang mga disaster team dahil sa taas ng level ng tubig baha. Nagtry sila og conduct og rescue operations. Pero murag minimal kayo atong mabuhat tungod sa rescue kayo sa atong mga rescue personnel pod. Kay jud naabot na sa second floor sa mga balay ang baha diri karon. Kasi possible na pod ang atong bridge dili na magyan kay nilapas na jud sa tulay. Bakas naman ang pinsala ng Bagyong Tino sa iba't ibang bahagi ng lungsod ng Cebu. Sa Danau City, nakunan din ng video ang pagragasa ng tubig baha na nilamo na ang ibabang bahagi ng kabahayan. Sa Talisay City, malawak ang naging pinsala sa kabahayan matapos umapaw ang tubig mula sa Mananga River na siyang bumura sa mga bahay sa ilalim ng tulay. At kahit maputik na ang paligid, kanya-kanyang nagsalba naman ang kagamitan ng mga residente. Ang initial na mo gibuhat karon is nagkuha lang ni sa numbers as far as houses, people affected, and rescue operations, especially ang rescue hunon karon ang baba sa sapa. Baba sa sapa na pag high tide ni sumbalik ang tubig then isud in areas na dili usually masudlan og tubig. Sa evacuation center, dumagsa naman ang mga apektadong residente. Kabilang na ang estudyante na si Sheila May na dala lamang ang kanilang alagang pusa at kakaunting damit. First time po kasi namin maka-experience po ng ingani na sitwasyon niya. Parang ito po ang lowest point namin kay wala po natira sa bahay namin, pati yung bahay po namin na nirerentahan kay nasira rin po. So parang di po namin alam kung saan kami pupunta. Patuloy pang inaalam din ng Cebu Provincial Government ang iba pang mga lubhang na apektuhang LGUs ng malawakang pinsala at baha na dulot ng Bagyong Tino. Because as from what we heard, the Danau is also badly hit. Danau down, Compostela, Liluan, ang Kutkut River, no? Grabe kuno kaayong Kutkut River. Consolacion, also, Mandaue, and Talisay. Ang atong mga within the city, no? Ang mga cities nato nga dool sa Cebu Central. So, maunay amo ang i-monitor karon. So we are trying to call the mayors, no? So far ang akong nastorya si Mayor Sam Samra, muna nga gipadadaan na mo enforcement. Sa ngayon, may 6 na naiulat na nasawi sa lalawigan ng Cebu. 5 riyan ay mula sa Danau City at 1 sa Mandaue City. May 2 katao rin ang naiulat na nasawi sa Talisay City, habang may 12 individual pa ang pinaghahanap sa Cebu City. Patuloy pa ang clearing operations sa mga kalsada papuntang norteng Cebu na dinaanan din ng Bagyong Tino. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.